Ano po yung tugtog na yon? Isang hapon, habang pauwi si Elena mula sa eskwelahan, may narinig siyang tugtog na hindi niya kilala. Hindi yun tulad ng gitara ng lasing sa kanto. Hindi rin tulad ng mga naririnig niya sa radyo. Huminto siya sa tapat ng maliit na bahay at parang music shop malapit sa simbahan. May lalaking matanda sa loob na nakaupo. May hawak na kakaibang instrumento. Kahoy ang katawan, mahaba ang leeg at may 4 na kwerdas. Gumagalaw ang kamay nito na parang may sariling isip. Namangha ng lubos si Elena roon. Wow, sa kanya pala galing ang tugtog na yon. Pwede ka namang pumasok. Biglang sabi ng lalaki sa kanya. Nataranta si Elena. Po? Ako si Edgar, pero pwede mo kong tawaging Tatang. Tatang ang tawag ng lahat sa akin dito, kahit hindi naman ako sobrang tanda. Anong pangalan mo? Elena po. Sagot niya naman. Kung makikinig ka na rin lang, pumasok ka. Hindi ako sanay na may multo sa labas ng bahay. Natatawa nitong sabi. Dahan-dahan siyang pumasok. Amoy kahoy at lumang papel ang loob. Namangha rin siya sa ilang instrumento na nakasabit. Ano yung tinutugtog niyo po, Tatang? Hindi niya napigilang magtanong. Violin. Sagot ni Tatang at muling kinuha yon. Hindi mo pa naririnig ang ganito? Umiling si Elena. Hindi po, pero parang may kinikwento. Ang ganda-ganda ng tunog na lumalabas. Parang pwedeng kalma at pwede rin na nakakakaba. Ang ganda po. Napatingin ang lalaki sa kanya ng matagal. Marunong kang makinig at maka-appreciate ng tugtugin. Hindi lahat ng nakakarinig ng kwento sa musika. Yung iba, ingay lang para sa kanila ang mga tugtugin. Paano kung calling mo pala ang music? Hindi alam ni Elena kung paano sasagot. Sinabi lang niya kung ano ang pakiramdam niya. Basta masyado pa siyang bata para mas ipaliwanag pa yon. Ngumiti ang lalaki sa kanya. Depende sa tumutugtog ang kwento na maihahayag ng musika, bata. Ang mga musikero, nalalagay nila ang damdamin sa musikang inilalabas nila sa kanilang mga instrumento. Ang tawag doon ay passion. Napangiti siya habang pinakikinggan at pinapanood itong tumugtog. Simula noon, bumabalik si Elena tuwing hapon. Komportable siya kay Tatang, mukha namang hindi masamang tao. Pinapakain pa siya ng masarap na merienda. Nalaman niya na may anak pala itong babae, pero malaki na at nag-aaral sa Maynila. Isang hapon, iniabot ni Tatang ang violin sa kanya. Hawakan mo. Nanlaki ang mata ni Elena. Ay hindi po, baka masira. Masisira lang yan kung matatakot ka. Sige na, hawakan mo na, sabi pa nito. Hinawakan niya yon, nag-init ang pisngi ni Elena sa sobrang saya. Sa ilang araw niyang pabalik-balik doon, nagko-curious na siya kung anong pakiramdam na humawak ng violin. Ang anak ko, naturuan ko siyang mag-violin, pero simula nang mamatay ang boyfriend niya na musikero din, hindi na siya muling tumugtog pa. Malungkot na napangiti si Tata. Gusto mo bang matuto ka? Tuturuan kita. Bumaha ang saya sa mukha ni Elena. Talaga po? Dito, sabi ni Tatang at ginabayan ang kanyang kamay. Basta may disiplina kay matututo ka talaga. Nang tinuruan siya, nanginginig pa siya ng kaunti. Gayunpaman, masaya ang kanyang kalooban. At alam niya na agad na isa yon sa mamahalin niyang gawain. Nang sabihin niya sa mga magulang niya na gusto niyang magkaroon ng violin, tahimik lang muna ang mga ito. Alam ng parents niya na nawiwili siyang dumaan kay Tata. Violin? Ulit ng mama ni Elena. Magkano ba ang ganyan? Anak, mahal yun, hindi ba? Hindi sa ayaw ka naming suportahan pero marami pa tayong gastusin. Pasensya ka na, anak. Saad ng papa niya. Alam ko naman po, sambit ni Elena pagkatapos ngumuya ng pagkain. Sinasabi ko lang po pero kaya ko naman pong maghintay. Pwede po akong makinig lang muna at humiram kay Tatang. Hindi naman po kailangan mayroon agad na violin. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang. Ang totoo, binag-isipan pang mabuti ni Elena kung sasabihin sa mga ito. Pero yun talaga ang gusto ng puso niya. Kaya gusto niya ring malaman talaga ng mga ito kung ano ang hilig niya. Bakit mo ba gusto? Tanong ng kanyang ina.
Kasi po, pakiramdam ko po, may silbi ako kapag tinutugtog ko yon. Parang palagi po akong tinatawag kapag tumutugtog. Malumanay na paliwanag ni Elena. Hindi siya sinagot ng mga ito, pero kinagabihan, narinig niyang nag-uusap ang mga magulang niya. Wala nang hatayong ipon, sabi ng nanay niya. Paano pa yan? Isang beses lang naman, Sagot ng kanyang ama. tsaka bihira sa bata na alam niya na agad ang gusto niyang gawin sa buhay. Suportahan na lang natin. Hindi naman masama ang gusto niyang tahakin. Saka bunso na natin yan. Pagkatapos niya wala na tayong iintindihin. Kaya kung anong gusto niya pagbigyan na natin. Sumaya agad ang pakiramdam niya roon. Handa naman siyang maghintay kung talagang matagal maibigay sa kanya. Sapat na sa kanyang marinig ang mga ito na sinusuportahan siya. Hanggang isang umaga, inabot ng nanay niya ang isang violin case sa kanya. Nang buksan ni Elena, nandoon nga ang violin. Binili ko yan pero second hand lang. Sana magustuhan mo anak. Yan lang ang kinaya ng budget namin, saad ng kanyang ina. Naluha siya sa sobrang tuwa at niyakap ang kanyang mga magulang. Salamat po. Promise po mas lalo akong magiging masipag sa bahay. Mula noon, nag-iba ang mga araw ni Elena. Gigising siya ng mas maaga, magpa-practice pagkatapos ng school. Elena, tama na, sabi ng kanyang ina. Maghahapunan ka muna. Masyado ka ng adik dyan sa violin mo. Okay po. Bata pa lang, nangangarap na siya ng entablado. Kaya kapag may program sa school, doon siya nakakatugtog. Binigyan na rin siya ng chance na tumugtog sa simbahan kahit libre. Pinapangarap niyang maging magaling para hindi masayang ang mga sakripisyo niya. Para hindi maging sayang ang violin na ibinigay ng kanyang mga magulang. Para isang araw, masabi niyang may patutunguhan naman ang pagkahumaling niya sa musika. Makalipas ng ilang taon, mahal at mahalaga pa rin sa kanyang musika. Kaya ang mga goal niya mas lumalaki at mas naging sigurado. Ano yan anak? Tanong ng nanay niya. Iniabot ni Elena ang sulat. Mama, nakapasa po ako. May scholarship na po ako. Cover daw po ang buong tuition. May allowance pa raw po at dorm. Sa Manila po yon at music school. Ngiting-ngiti siya pero nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng mga magulang niya. Malayo yon, sabi ng mama niya kalaunan. Unang beses mong lalayo dito sa atin. Malungkot siyang napangiti. Opo, pero ito na po yung pinapangarap ko. Gusto ko pong may marating itong musikang minamahal ko. Tumingin ang kanyang ama sa violin na nasa kandungan niya. Sigurado ka na ba talaga anak? Tumango siya rito. Matagal na po. Sana payagan niyo po ako. Gagawin ko po lahat para matupad ko ang pangarap ko. Hindi ko po palalagpasin ang chance na to. Dahil sa suporta ng mga ito, natuloy ang pangarap niyang pumasok sa music school. Para pang ang pagpunta sa ibang mundo ang biyahe papuntang Maynila. Habang umaandar ang bus, nakadikit ang noo ni Elena sa bintana. Wala na ang tanawin ng palayan, ng mga bundok, at ng mga kalsadang alam niya kung saan may lubak at kung saan dapat dahan-dahan. Anak, sabi ng nanay niya habang hawak ang kanyang kamay. Hindi ka namin masasamahan dito sa Maynila. Kapag nahirapan ka hindi ka namin mapupuntahan. Okay lang po. Kaya ko naman po ang sarili ko. Malaki na po ako. Wag po sana kayo mag-alala sa akin ng sobra at baka ma-stress lang po ako. Mabilis niyang sagot. Napangiti naman ang ama niya. Kapag may umapi sa'yo, walang sasapak. Kaya tawagan mo agad ako at susugod ako rito sa Maynila. Mahina siyang tumawa. Papa, walang mga api sa akin. Hindi po ako magpapaapi. Saka nandun po ako para tumugtog, para abutin ang mga pangarap ko. Pero baka ma-inlove ka, saad ng kanyang ina. Okay lang naman na magkaroon ka ng boyfriend. May tiwala kami. Basta pumili ka ng maayos na lalaki, ha? Paharapin mo rin sa amin. Hindi naman kami ang klase ng mga magulang na maghihigpit. Ang mga kapatid mo, hinayaan lang namin noon kasi may disiplina naman. Saka humarap talaga ang mga lalaki sa amin.
Ikaw, bago ka magkaroon ng boyfriend, paharapin mo muna sa amin. Napangiti si Elena. Okay po, promise po. Kung magkakaroon po ako ng boyfriend, sasabihin ko po agad sa inyo. Sa unang araw niya sa school, pakiramdam ni Elena ay masyado siyang maliit. Malalaki ang gusali at halatang mayayaman ang mga pumapasok. Lahat ng tao ay tila may direksyon. Maraming may dala na instrument. Kapag naglalakad siya, napapayakap siya sa kanyang violin. May nakita siyang isang babae na may daladalang violin case na mas mahal kaysa sa buong aparador nila sa Batangas. Kinabahan naman ako bigla. Ang yaman naman ng mga nandito. Bulong niya sa kanyang violin. Ilaban mo ako ha? Pangarap natin to. Kaya sa orientation, naupo siya sa likod. Pakiramdam niya siya ang pinakasimple at pinakamahirap doon. Hi! Bulong ng katabi niya. Isang babae, nakaayos ang buhok at maayos ang postura. Pareho pala na violin ang instrument natin. Baka magpalit na ako into cello. Anong brand ng violin mo? Napatingin si Elena sa sahig. Second hand lang to eh. Sabi ng babae sa kanya. Okay lang yan, basta magaling ka. I'm Agatha. Tipid siyang napangiti. Elena, sa unang klase nila sa major, pumasok ang professor nila na parang walang pakialam kung sino sila. Dito, walang anak ng mahirap o mayaman. Walang scholar o full paying. May magaling at may hindi pa. Kung iniisip niyong sapat ng talento, umalis na kayo ngayon pa lang. Hindi sapat ang talento. Hindi sapat ang sipag kung wala kang utak. Hindi sapat ang disiplina kung wala kang tapang. At kung iniisip niyong ligtas kayo dahil scholar kayo, mas lalo kayong delikado dahil bawat mali niyo, mas mabigat. Parang tumama yon ng direkta kay Elena. Alam niyang hindi lahat ay nakakakuha ng scholarship sa school na yon. Mga magagaling lang talaga na may potential ang kinukuha ng mga ito. At may nakita ang mga ito sa kanya, kaya nabigyan siya ng scholarship. Sa dorm, gabi-gabi, naririnig niya ang tunog ng iba't ibang instrumento. Piano sa ibaba, cello sa kabilang kwarto, violin na mas mabilis at mas malinis kaysa sa kanya. Doon umikot ang buhay niya, dala ang mga tinuro ni Tatang sa kanya. Nagkaroon na siya ng kaibigan. Si Agatha nga lang, pero okay lang sa kanya. Ang mahalaga, wala naman siyang masyadong kaaway doon. Hindi niya rin naman kasi binabangga ang mga babaeng maarte at masasama ang mga ugali. Agatha, wag mo akong iwan. Hindi ako sanay sa mga ganito. Bulong ni Elena sa kaibigan niya. Nasa bulwagan siya ng school. Malawak, maliwanag, at puno ng ilang mga taong hindi niya kilala. May mga ilaw na nakatutok sa entablado. At may mga mesa sa gilid na may mga pangalan ng donors at sponsors. Relax ka lang, bulong ni Agatha habang inaayos ang suot niyang damit. School-sponsored event lang to, may mga bisita lang na mayayaman, normal na yan dito. Tumango si Elena kahit hindi siya kumbinsido. Hindi kasi ako sanay sa maraming tao, masanay po ako sa practice room. Makakatulong to sa'yo, sagot ni Agatha. Exposure saka networking na rin since once na matapos na tayo rito sa music school. Saka ang swerte mo nga na ikaw ang napili ng prof natin na mag-perform ngayon. So go na, grab this opportunity. Kaya mo yan. Hindi alam ni Elena kung ano ang isasagot. Para sa kanya, ang musika ay palaging personal na bagay lang. Hindi niya yun iniisip bilang paraan para makipagkilala o makihalubilo kapag hindi siya tumutugtog. Next performer, tawag ng host, Elena Ramos. Nanlamig ang mga daliri niya. Ilaban mo ako, bulog niya sa violin habang umaakyat sa entablado. Huwag mo akong iiwan, huminga siya ng malalim. Ipinikit ang mga mata at nagsimulang tumugtog. Sa unang nota pa lang, sobrang lakas na ng tibok ng puso niya. Nang matapos siya, pinalakpakan naman siya ng mga tao. Pagbaba ni Elena ng entablado, nanginginig ang mga tuhod niya. Huminga siya ng malalim at pilit kinakalma ang sarili. Ang ganda, sabi ng boses ng lalaki sa likod niya. Napalingon si Elena, isang lalaki ang nakatayo roon. Matangkad, maayos ang postura at nakasuot ng coat. Hindi ito mukhang estudyante.
Hindi rin mukhang professor. Salamat po, sagot ni Elena. Napangiti ito at inilahad ang kamay. Victor! Victor Alonzo! Elena po, sagot niya at nakipagkamay dito. Elena Ramos. Akala niya ay simpleng pagpapakilala lang yon o simpleng interaction na matatapos din naman agad. Pero paulit-ulit pala na magtatagpo ang kanilang mga landas. Good morning! Sabi ni Victor isang araw nang magkasalubong sila sa hallway. Good morning po, sagot niya at bahagyang yumuko ang ulo. Bahagya itong napangiti. May klase ka na? Opo, tumango ito. Good luck! Napangiti siya kahit na medyo naiilang. Kung batiin naman kasi siya, para bang matagal na silang magkakilala. At hindi lang yon ang unang beses. Sumunod na linggo, nakita niya ulit sa Victor pero sa library naman. Tahimik si Elena sa sulok, nag-aaral ng piyesa nang may umupo sa tapat niya. Pwede? Tanong nito sa kanya. Oo. Busy ka ba? Tanong ni Victor. Medyo komportable na siya rito, kaya tinawanan niya na lang ang tanong. Palagi naman, hindi na naubusan ng gawain dito sa school, pero syempre, kailangan ko pa rin gawin. Ngumiti si Victor sa kanya. Halata naman, hindi kang tipo na nag-aaksaya ng oras. Napatingin siya sa notes niya. Hindi niya alam kung bakit may mga small talk silang ginagawa. Pero aaminin niyang komportable talaga siya kay Victor. Isang gabi naman, matapos ang rehearsal, naglalakad si Elena palabas ng gusali nang muli niya itong makita. Late ka na naman, saad ni Victor sa kanya. Napalingon siya rito. Ikaw pala Victor. Hi. Kumain ka na ba? Umiling siya at medyo nagulat sa tanong nito. Hindi po, kakain pa lang ako. Halika, may bukas na maliit na restaurant sa tapat. Gusto ko sanang kumain ng may kasama. Pwede ka ba, Elena? Napakagatlabi si Elena. Iniisip niya kung dapat ba siyang sumama. Hindi pa malinaw sa kanya ang intensyon nito. Pero hindi naman siya manhid para hindi maramdaman na may interes si Victor sa kanya. Sige, pero libre mo ha. Wala kasi akong pera ngayon, sabi na lang ni Elena. Humalakhak naman ang binata. Of course, libre ko. Doon nagsimula ang mas madalas na pagtatagpo nila. Inaaya siya nito madalas sa cafe. Sa campus, parang alam ni Victor ang schedule niya. Sa mga recital, palagi itong nasa audience. Sa una, iniisip ni Elena na nagkataon lang. Pero isang araw, habang naglalakad sila pauwi mula sa isang event, hindi na niya napigilang magtanong. Victor, mabilis niyang sabi. Sinasadya mo ba talaga na makita ko palagi? Huminto si Victor sa paglalakad. Oo, sinasadya ko dahil gusto kitang makita. Bakit? Naiilang ka ba sa ginagawa ko? Napatingin siya sa mga paa niya. Hindi ko alam. Hindi ko ginagawa to para guluhin ka. Sabi pa ni Victor. Ginagawa ko to kasi gusto kitang makilala. At gusto kitang makilala kasi gusto kita. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Yun ang unang beses na may lalaking umamin sa kanya. At hindi niya alam kung paano yun haharapin. Isang gabi, inimbitahan siya ni Victor sa isang maliit na art exhibit. Habang naglalakad sila sa gallery, napansin niyang magaan ang pakiramdam niya. Alam mo, matagal na kitang napapansin. Nakangiting sabi ni Victor. Hindi lang simula nung event, bago pa. Tahimik ka at madalas kitang nakikitang naglalakad sa hallway. Hindi ka madaling mabasa. At sana, naniniwala ka na sinasabi ko na gusto kita. Napalunok si Elena sa kaba. Gusto niyang sabihin na gusto niya rin ito. Wala namang rason para hindi niya hangaan at gustuhin ang isang katulad ni Victor. Hindi kita minamadali, dagdag pa ng binata. Hindi kita hinihila palabas ng mundo mo. Susuportahan kita sa kahit ano ang mga hilig mo. Gusto lang kitang ligawan, kilalanin kung papayag ka. Namula si Elena. Ramdam niyang init sa mukha niya. Iniisip niya kung panaginip lang ba ang lahat ng yon. Hindi pa ako naliligawan. Hindi ko alam at hindi ako sanay sa ganito. Mahina niyang sabi. Saka, kung gusto mo talaga akong ligawan, kailangan mo munang humarap sa pamilya ko.
Yun kasi ang gusto ng mama at papa ko para payagan ako na magkaroon ng boyfriend. Ngumiti si Victor. Ibig sabihin, naisip mo na maging potential boyfriend mo ko? Huminga ng malalim si Elena. Hindi ako nagpapaligaw sa lalaki kung hindi ko rin gusto. Ang sa akin kapag nanliligaw, ginagamit ko na para kilalanin ka. Matamis na napangiti si Victor. Halata ang saya sa mga mata nito at parang gusto pa siyang hawakan. Nagkatawanan na lang silang dalawa. Salamat, Sabi pa ni Victor. yan lang ang kailangan kong marinig. Nang gabing yon, bumalik si Elena sa dorm na parang lumulutang. Sobrang kilig na kilig siya. Hindi siya makapaniwalang may lalaking gusto nang manligaw sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Agatha. Ang pula ng pisngi mo. Umiling si Elena. Wala. Ngumiti rin si Agatha. Sinungaling? Ano nga? Sabihin mo na. Liligawan na ako ni Victor? Napatili naman si Agatha. Humiga si Elena sa kama habang yakap ang unan. Hindi niya alam kung ano ang susunod. Hindi niya alam kung paano pagsasabayin ang musika at damdamin. Pero sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Masaya si Elena. Masayang-masaya siyang makatagpo ng pagmamahal sa gitna ng pag-abot ng mga pangarap niya. Unti-unti, naging natural ang presensya ni Victor sa buhay ni Elena. Kapag may mga araw na halos lamunin siya ng pagod, si Victor ang kausap niya. Pakiramdam ko, minsan nauubos ako. Sabi niya isang gabi habang naglalakad sila sa campus. Parang puro practice, tapos iniisip ko kung kaya ko bang maabot ang pangarap ko na ganito lang ako. Inaamin ko na marami pang magaling kesa sa akin. Pantay-pantay kaming lahat doon, pero sa privilege, wala akong laban doon. Hinawakan ni Victor ang kanyang kamay. Okay lang yan. Magaling ka. Maniwala ka sa kakayahan mo. Napangiti naman si Elena. Hindi siya nagtatanong tungkol sa personal na buhay ni Victor. Hindi niya alam kung saan ito lumaki, kung may mga kapatid ba ito, kung ano ang eksaktong trabaho nito. Alam lang niya na may koneksyon ito sa mga donors, sa art at sa mundo ng lungsod. Kapag tinatanong niya minsan, hindi naman din kasi nito nasasagot. Hindi mo ba pinupuntahan ang pamilya mo? Tanong niya rito. Ngumiti lamang si Victor. Nasa malayo sila. Saka sanay ako mag-isa. At sapat na yon para kay Elena. Hindi niya inusisa. Hindi siya nagtaka. Para sa kanya, ang pagiging pribado ay tanda ng pagiging disente at ng pagiging edukado nito. Iniintindi na lang niya na kadalasan sa mayayamang tao ay talagang private lamang. Hindi ko naman kailangang malaman ng lahat, sabi niya minsan kay Agatha nang magbiro ito. Hindi ka ba curious? Tanong ni Agatha. Umiling si Elena. Kapag mahal mong isang tao, nagtitiwala ka. Saka magbabahagi naman siya sa akin ng tungkol sa kanya kung gusto niya talaga. Napatingin sa kanya si Agatha. Parang may gustong sabihin pero tumahimik na lang. Sa mga nakalipas na buwan, unti-unting lumiit ang mundo ni Elena. Hindi na siya gaanong sumasama sa mga kaklase. Hindi na siya naglalagi sa dorm common area. Kapag may libreng oras, kay Victor siya pupunta o hihintayin siya nito. Hindi ka ba nagsasawa sa akin? Biro ni Victor minsan habang magkasama silang nagkakape. Umiling si Elena. Hindi naman, masaya akong kasama ka at gumagaan ang loob ko. Hanggang sa dumating ang bakasyon. Balak umuwi ni Elena sa Batangas. Dalang violin, dala ang kwento ng Maynila. At dala si Victor na ipapakilala niya. Balak niyang sagutin ang binata pagkatapos niyang maipakilala sa mga magulang. Victor, sabi niya at medyo kinakabahan. Pwede ka bang sumama sa amin? Gusto ko sanang ipakilala ka sa pamilya ko. Sigurado ka? Tanong ni Victor. Oo naman, sagot niya agad. Mahalaga ka sa akin, kaya gusto na talaga kitang ipakilala. Huminga ito ng malalim. Sige, sasama ako sa'yo. Hindi mapigilan ni Elena ang ngiti. Nakaramdam agad siya ng pananabik. Kapag pinakilala niya si Victor sa kanila, siguradong magugustuhan ito ng kanyang mga magulang. Nauna siyang umuwi ng Batangas.
May inaasikaso pa si Victor kaya sumunod na lang ito. Kaya ang araw bago ang pagdating ni Victor sa Batangas, halos hindi siya makatulog sa kaba. Maaga pa lang, inayos niya na ang bahay. Naglinis siya ng maigi. "Anak," sabi ng kanyang ina, "okay ka lang ba? Parang mas kinakabahan ka pa kaysa nung scholarship interview mo." Napatawa si Elena. "Kaunti lang po." Nang dumating sa Victor, maayos itong nakabihis. Simple pero halatang may class. Magandang hapon po. Magalang nitong bati. Ako po si Victor. Napangiti ang ama ni Elena. Pasok ka, iho. May mga dala po akong pagkain. Sabi ni Victor sabay tingin sa kanya. Mas napangiti si Elena kaya binaba na muna nila ang mga dalang pagkain. Hindi na naman kailangan mag-abala ng binata. Pero malaking bagay yon dahil ibig sabihin ay nag-effort ito para lamang magpa-impress sa kanyang mga magulang. "Ikaw pala ang madalas ikwento ng anak namin," sabi ng nanay niya. Ngumiti si Victor. Malaki po ang respeto ko kay Elena. Sobrang bait niya po. Namula si Elena. Hindi pa rin talaga siya masanay sa mga papuri ng binata sa kanya. At sa sandaling yon, pakiramdam ni Elena ay tama ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Matapos ang hapunan, busog na ang lahat sa pagkain at mga kwento. Magaling din makisama si Victor kahit na mayaman ito. Kaya katulad niya, magaan din ang loob ng ina at ama niya sa binata. "Ay, maghuhugas na ako ng pinggan," sabi ng nanay niya at tumayo mula sa mesa. "Elena, samahan mo muna si Victor sa labas. Mainit pa rito sa loob." "Opo," sagot ni Elena. Lumabas sila sa harap ng bahay. Malamig ang hangin at tahimik na ang kalsada. Naroon pa rin ang amoy ng lupa at mga halaman. Amoy ng tahanan na hindi niya kailanman nalimutan kahit ilang taon na siyang nasa Maynila. Masaya ako, sabi ni Victor na unang bumasag sa katahimikan. Masaya akong nakilala ko ang pamilya mo. Napangiti si Elena. Masaya rin sila sa'yo. Nakita ko na madali ka nilang nakasundo. Kinabahan ako. Pag-amin ni Victor at bahagyang natawa. Hindi halata pero kinabahan talaga ako. Nagulat naman siya. Talaga? Mahina siyang tumawa. Hindi niya inasahang kakabahan si Victor. Pagpasok pa nga lang nito sa bahay, na welcome na agad ng kanyang ama't ina. "Victor," tawag niya maya-maya. "May sasabihin sana ako." Humarap ito sa kanya at nasa kanya na ang buong atensyon. Ano yun? Huminga siya ng malalim. Ramdam ni Elena ang lamig ng gabi, ang bigat ng sandaling yon at ang kaba na matagal niya nang kinikimkim. Nanginginig ang mga labi niya. "Matagal ko na itong iniisip. Gusto ko sanang siguraduhin muna na kilala ka na ng mga magulang ko, na alam nila kung sino ka, na nakikita nila kung paano mo ako tratuhin. Hindi ako sanay sa ganito. Hindi ako sanay na may taong ganito kalapit sa akin. Sa totoo lang, ang dami kong takot noon. Hindi pa kasi ako sure. Pero habang tumatagal, habang kasama kita, napapansin ko na hindi naman nakakatakot kung magmamahal ako sa'yo." Lumapit ng bahagya si Victor pero hindi siya hinawakan. Nakikita niya ang kinang sa mga mata nito. Tila nananabik sa mga salitang magmumula sa kanyang bibig. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong nito at nahimigan niya na ang munting tuwa. Huminga ulit si Elena. Mahal na kita at gusto kong malaman mo yon. Ayokong ipagpaliban pa. Ayokong matakot pa." Saglit na nakatitig lang si Victor sa kanya. Tapos ngumiti ito ng malaki. Totoo at parang hindi na kayang itago ang saya. "Elena," sabi nito at puno ng tuwa ang mukha. "Matagal ko nang hinihintay na marinig yan. Mahal din kita." Parang may init na gumapang sa dibdib ni Elena. "Talaga?" "Oo," sagot ni Victor. "Simula pa nung una kitang marinig tumugtog." Lumapit na si Victor ngayon. Inabot ang kamay niya ng dahan-dahan na parang nagtatanong pa rin. "Mahal kita, Elena." Hinawakan ni Victor ang magkabila niyang pisngi ng marahan. At doon, dahan-dahan siyang hinalika ng binata.
Hindi yon madalian, hindi rin mapusok. Isang halik na maingat na parang ipinaparamdam sa kanya na mahalaga siya. Na hindi niya kailangang magmadali, naligtas siya sa piling nito. Napapikit si Elena. Ramdam niyang init, ang lambing at ang katiyakang matagal niya nang hinahanap. Nang maghiwalay sila, magkadikit pa rin ang kanilang mga noo. Masaya ka ba? Tanong ni Victor. Oo, sagot niya agad. Sobrang saya ko. Huwag mo akong sasaktan ha? Pangako, hindi kita pababayaan. Nang gabing yon, opisyal nang naging sila ni Victor. Sa loob-loob niya, parang nagtagumpay ang lahat. Ramdam na ramdam ni Elena na mahal siya ng binata sa paraang hindi niya kailanman naranasan. Pero paano kung ang sayang yon ay isa palang kasinungalingan? Isang araw, naglalakad si Elena sa pasilyo dala ang violin case niya. Pero bahagyang bumagal ang paglalakad niya dahil sa bulong-bulungan. May mga mata na biglang umiwas. May mga mukhang tila nagulat nang makita siya. O tila matagal na siyang hinihintay. Ano bang meron? Bulong ni Elena sa sarili. Pumasok siya sa practice room. Ilang minuto pa lang ang lumilipas nang may malakas na katok sa pinto. Elena Ramos? Isang babae ang pumasok. Maayos ang bihis, elegante, pero ang mga mata ay naglalagablab sa galit. May dalawang staff sa likod nito na halatang nag-aalinlangan kung pipigilan ba o hindi. Ikaw si Elena Ramos, hindi ba? Tanong pa nito. Tumayo si Elena at medyo nalito. Opo, sino po kayo? Tumawa ang babae ng mapakla. Talaga? Hindi mo alam? O nagmamaang-maangan ka lang? Lumapit ito ng mabilis, kaya mabilis ding umatras si Elena. Ano po bang kailangan ninyo? Ma'am, sandali, sabi ng isang staff. Tumabi kayo, sigaw ng babae. May karapatan akong kausapin siya. Nanggugulo siya sa buhay namin. Po, hindi ko po kayo maintindihan. Nanginginig na sabi ni Elena. Kung ano man po yan, tumahimik ka. Putol ng babae sa kanya. Alam mo ba kung anong dinulot mo sa akin, babae ka? Ha? Parang bumagsak ang sikmura ni Elena. Hindi ko po kayo kilala. Pasensya na po. Baka pagkakamali lang po ito? Stop it! Kilala mong asawa ko. I'm Isabela Alonzo. Asawa ko ni Victor. Kabit ka. Ahas. Parang may pumutok sa loob ng ulo ni Elena. Nabitiwan niyang violin case na hawak niya. Hindi niya maramdaman ang sarili. Parang may sinampal sa pagmumukha niya. Subalit hindi niya na gaanong madama. Hindi po. Mabilis niyang sabi. Hindi po totoo yan. May pagkakamali po kayo. Ang alam ko po walang asawa si Victor. Wala po akong alam. May singsing ako. Sigaw ni Isabela sabay taas ng kamay. May legal na papeles. May apelyido akong dala. At ikaw? Ikaw ang kabit, mga agaw, malandi, kerida. Nanginginig na ang mga labi ni Elena. Hindi po. Hindi ko po talaga alam. Hindi mo alam? Sigaw ni Isabela. Ilang beses kayong nagkita. Ilang beses kanyang hinalikan. Ilang beses kanyang kinama. Ilang beses mo siyang tinawag na mahal. Ilang beses na may nangyari sa inyo. Tumulo ang mga luha ni Elena. Wala siyang masagot kahit isa roon. Nagmahal lang naman siya. Niloko rin siya ni Victor. Kung alam niya lang na may asawa ito, hindi niya naman ito papatulan. Nagtipon ang mga estudyante sa labas. May nagve-video at may nagbubulungan. Sobra siyang nilalamon ng kahihiyan. Hindi niya alam kung paano tatakasan ang sitwasyon na yon. Grabe! May narinig siyang bulong. Siya pala yun? Kabit daw ng isa sa mga donor dito sa school ng donation? Sa music department siya, diba? Napaatras si Elena. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam na may asawa siya. Sinungaling! Sigaw ni Isabela at biglang inangat ang kamay. Napapikit si Elena nang dumapo ang sampal sa kanyang pisngi. Sasampal pa sana ulit si Isabela pero may humawak na sa braso nito. Isabela, tama na. Boses yun ni Victor na kilalang kilala niya.
Bitawan mo ako! Sigaw ni Isabela. Ikaw ang may kasalanan nito. Kaya pala parang ayaw mo na sa akin kasi may kalandian kang ibang babae rito. Hindi dito. Mariing sabi ni Victor. Hindi sa harap ng lahat. Mahiya ka, Isabela. Pinapahiya mo lang din ang sarili mo. At bakit? Ha? Pagwawala pa ni Isabela. Ikaw ang nagloko. Ikaw ang may kabit. Sa ating dalawa, ikaw ang dapat mahiya. Parang gumuho ang mundo ni Elena. Habang pinagmamasdan niya ang dalawa, mas lalong napoproseso sa utak niya na mag-asawa nga ang mga ito. Na niloko nga talaga siya ni Victor. Tumingin sa kanya si Victor at sa unang pagkakataon, walang lambing sa mga mata nito. Nandoon lang ang pagod at pag-aalinlangan. Bakas din ang takot at pagsusumamo sa mukha nito. Hindi ko ginusto to. Sabi ni Victor, hindi na malinaw kung para kanino ang mga katagang yon. Tumawa si Isabela ng mapait. Talaga? Ilang buwan mo siyang ginamit, tapos sasabihin mong hindi mo ginusto? Mas lalong napaatras si Elena. Victor, totoo ba? Sabihin mo na hindi totoo. Hindi ngayon. Hintayin mo ko, aayusin ko lang to. Mahinang sabi ni Victor. Napatawa si Isabela. Anong hihintayin? Bakit? Anong ipapaliwanag mo, Victor? At kita mo, Elena? Hindi niya man lang maitanggi kasi totoo. Sa tingin mo, ipaglalaban ka niya? Sa tingin mo, mas pipiliin ka ng asawa ko over me? Ilusyonada. Umalis na tayo, sabi ni Victor sa asawa nito. Sasagutin ko to. Hindi, putol ni Isabela. Dito, ngayon, para malaman ng lahat kung anong klaseng babae yan. Hindi niya alam, giit ni Victor. Pero naging kabit pa rin siya, sagot ni Isabela at matalim na tumingin sa kanya. Eto ang tatandaan mo, hindi kita hahayaan maging masaya. Magiging miserable ang buhay mo at pagsisisihan mo na pinatulan mo ang asawa ko. Parang tinanggalan ng hangin si Elena. Sa tanang buhay niya, wala siyang nakaaway kahit isa. Yun ang unang beses kaya hindi kayanin ng kanyang emosyon. Humakbang siya papalayo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya, hindi na siya makahinga sa lahat ng kanyang nalaman. Elena! Tawag ni Victor. Hindi na siya lumingon, tumakbo siya palabas ng gusali, dumiretso sa hagdan. Hindi niya alam kung paano niya narating ang dorm. Pagpasok niya sa kwarto, bumagsak siya sa sahig at doon labis na umiyak. Bakit niya ginawa sa akin to? Ilang oras ang lumipas, nag-ring ang kanyang cellphone. Tumatawag si Victor pero hindi niya sinagot. May mga messages siyang natanggap mula rito. Please, let me explain. I'm sorry, mag-usap tayo. Alam kong niloko kita pero mahal na mahal kita. I'm sorry. Pinatay niya na lang ang cellphone. Walang kahit anong paliwanag mula rito ang aayos sa lahat. May asawa na si Victor at isang pagkakamali na pinatulan niya pa ito. Kinabukasan, hindi na siya pumasok. Sinamahan siya ni Agatha at binigyan ng comfort. Pero pumasok naman ang balita tungkol sa kanya. May nag-post, may nag-share at marami ang nagkomento. Kalat na ang issue niya sa website ng school at sa mga confession pages ng mga estudyante. Agatha, alam mong hindi ako masamang babae. Alam mo yan, hindi ko naman talaga alam na may asawa si Victor. Naluluha niyang sabi. Niyakap siya ni Agatha. Oo, alam ko. Naniniwala ako sa'yo. Hayaan mo na lang sila. Kukupa rin yan. Ang isipin mo na lang, nandito ka para sa pangarap mo. Huwag mong hayaan ang sarili mo na magpaapekto sa mga sinasabi nila. Tama si Agatha. Nasasaktan siya at napahiya. Pero kailangan niyang ipagpatuloy ang pangarap niya. Hindi siya pwedeng malugmok. Pero sa rehearsal, may umalis sa tabi niya. Sa hallway may umiwas. Hanggang sa may dumating na email mula sa admin. Please take a few days off while we assess the situation. Magbibigay ng assessment dahil para sa lahat, parang siya pa ang may kasalanan. Araw-araw na siyang umiiyak. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Si Elena, ang batang naniniwala noon sa mga pangarap niya,
Ang estudyanteng naniniwala sa pagtsatsaga, ang babaeng naniwala sa pag-ibig na hindi nagtanong. Ngayon, iisa na lang ang tawag sa kanya. Kabit daw si Elena, hindi musikero, hindi scholar, at hindi isang taong may malaking pangarap. Mabilis din dumating ang mga epekto ng mga naging desisyon niya. Masyadong mabilis na parang may mga kamay na sabay-sabay na humila pababa sa lahat ng pinaghirapan ni Elena. Hindi na siya nagulat nang dumating ang isa pang email. Subject, Scholarship Status Review. In light of recent events and concerns raised by our donors, the committee has decided to revoke your scholarship effective immediately. Hindi na niya tinapos. Hindi na niya kinayang basahin ang buong paliwanag. Ang salitang donors ay sapat na. Alam na niya kung sino ang tinutukoy noon. Alam niyang hindi aksidente ang bilis, ang linis, at ang katahimikan ng desisyon na tanggalan siya ng scholarship. Ganito lang pala kabilis mawala ang lahat, bulong niya sa sarili. Nang sumapit ang hapon, kinausap siya ni Agatha dahil may nalaman ito tungkol sa mga ginawa ni Isabela. Elena, mas mabuti sigurong umiwas ka muna sa performances, sa auditions, saka sa mga public event. Malawak ang connection ni Isabela Alonzo. May mga utos daw kasi mula sa board. Hindi sila tatanggap ng kahit anong related sa'yo. Malakas ang kapit niya. May pondo siya sa kalahati ng art programs dito. May pangalan din siya sa music industry at halos ginagalang siya ng lahat. Kaya kahit saan ka magpunta, kung gusto kanyang guluhin at ang musika mo, magagawa niya yon. Bumagsak na naman ang mga luha ni Elena. Ginawa niya talagang miserable ang buhay ko. Alam niya sigurong musikang buhay ko. Bakit ba ako? Bakit hindi sa asawa niya siya magalit? Wala rin naman akong alam. Niloko lang din naman ako. Niyakap na lang siya ni Agatha na awang-awa sa kanya. Sa dami ng nangyayaring pagbagsak sa kanya, parang sapat na yon para burahin ang kalahati ng pagkatao niya. Sa loob ng 1 linggo, wala na siyang scholarship. Wala na siyang klase, wala na siyang rehearsal, wala na siyang entablado kung saan pwedeng mag-perform. Isang gabi, habang nag-iimpake ng gamit, napahinto siya sa harap ng salamin. Maputla ang mukha niya at parang mas tumanda siya ng biglaan. Hindi naman ako masamang tao, bulong niya. Bakit nangyayari sa akin to? Kinabukasan, sumakay siya ng bus pauwi ng Batangas. Walang paalam, paliwanag o closure sa pagitan nila ni Victor. Wala naman siyang pakialam. Hiling niya na hindi na ito magpakita pa kailanman. Habang umaandar ang bus, nakatingin siya sa bintana. Unti-unting naglalaho ang gusali, ang syudad at ang mga pangarap na itinayo niya roon. Hindi ko alam kung may babalikan pa ako. Hindi ko alam kung kaya ko pang tumugtog muli, bulong niya sa sarili. Pagdating sa Batangas, nandoon ang mga magulang niya. Niyakap siya agad ng nanay niya ng mahigpit. Wala pang alam ang mga ito. Akala siguro ay umuwi lang siya para magbakasyon. Payat ka, sabi ng kanyang ina. Napagod ka siguro. Kumain ka ba ng maayos doon? Tahimik lang siyang umiyak. Ramdam ng mga magulang niyang may problema. Pero hindi agad namilit ang mga ito na magsalita siya. Kinagabihan, matapos ang hapunan, naupo silang 3 sa labas ng bahay. Elena, Mahinahong sabi ng ama niya. ano ba talaga ang nangyari? Anong naging problema mo at bakit dala mo ang lahat ng gamit mo? Huminga siya ng malalim. May kailangan po akong sabihin. Si Victor po kasi, nalaman ko po na may asawa na pala siya. Hindi ko po alam. Niloko niya rin po ako. Sorry. Hindi siya umiyak habang nagsasalita. Parang ubos na ang luha niya. Papa, Mama, sinugod po ako ng asawa ni Victor. Doon ko lang po nalaman. Umuwi po ako rito kasi natanggalan po ako ng scholarship. Mukhang hindi na rin po ako makakatugtog ulit sa entablado. Yung asawa po kasi ni Victor, malawak ang koneksyon at gustong gawing miserable ang buhay ko. Akala niya magagalit ang mga ito. Akala niya'y sisigawan siya. Sasabihing sinira niya ang kanyang mga pangarap. Pero hinawakan lang ng nanay niya ang kamay niya.
Ang kanyang ama, bakas ang galit pero para kay Victor at hindi para sa kanya. Ang lalaking yun, wag na siyang magpapakita sa akin at mapapatay ko talaga siya. May nangyari ba sa inyo? Diretsyong tanong ng kanyang ina. Umiling agad si Elena. Wala po, hindi po. Pinangako ko po sa sarili ko na hindi po ako magmamadali. At nirerespeto po niya yon, kaya nga po hindi ako makapaniwala. Kasi akala ko po, kung kaya niyang igalang yon, totoo ang intensyon niya. May asawa na po pala siya. Huminga ng malalim ang papa niya. Mabuti na lang at hindi mo naibigay ang sarili mo sa lalaking yun. Napakawalang kwenta. Hindi mo sinira ang sarili mo. Niloko ka, may pagkakaiba yun. Napahagulgul siya. Akala ko po magagalit kayo. Umiling ang kanyang ina. Mas masakit siguro sa amin kung pinili mong manahimik at mag-isa. Hinila siya nito sa yakap. Anak, hindi ka kabit. Biktima ka ng kasinungalingan ng walang hiyang yon. At ang asawa ni Victor, sobrang kitid ng utak. Alam kong masasaktan ka dahil naapektuhan ang pangarap mo, lalo na ang musika mo. Pero marami ka pang pwedeng gawin, huwag ka sanang mawala ng pag-asa at hanapin mo pa rin kung para saan ka. Susuportahan ka pa rin namin anak, naniniwala kami sa'yo. Umiyak siya ng umiyak. Mas komportable siyang umiyak sa kanyang pamilya. Alam niya kasi na hindi siya huhusgahan ng mga ito. Kinagabihan, inilabas niya ang violin. Hinaplos niya yon at napaiyak na lang. Hindi ko alam kung deserve pa kitang hawakan, pero alam kong mawawala ka na sa akin at pipilitin na lang kitang kalimutan. Hindi niya alam kung makakabalik pa ba siya sa musika o kung babalik pa. Ang tanging hangad niya lang muna, magkaroon ng kapayapaan ng buong sistema niya na sinira lamang ng isang lalaking pinili niyang mahalin. Tahimik muli ang buhay ni Elena sa Batangas. Kaso, hindi na yon ang tahimik na puno ng pangarap. Isa na yung tahimik na marunong umiwas. Marunong magtago at marunong tumanggap ng kung ano na lang ang kaya niyang abutin. Tuwing madaling araw, bago pa tumilaok ang manok, gising na agad si Elena para pumunta sa karinderya ni Tita Nena. Naisipan niya kasing tumulong sa karinderya ng Tita Nena niya. Gusto niyang may pagkakitaan habang nag-aaral. Ayaw niya namang iasa ang lahat sa mga magulang niya. Gusto niya rin ng sariling pera. Maghiwa ka muna ng sibuyas, sabi ni Tita Nena habang inaayos ang kawali. Marami tayong tricycle driver ngayon. Opo, sagot niya saka umupo sa maliit na bangko. Habang hinihiwa ang sibuyas, napapapikit siya paminsan-minsan. Hindi dahil sa anghang, kundi dahil sa alaala ng ibang umaga sa Maynila. Mga umagang violin ang hawak niya at hindi ang kutsilyong iyon. Mga umagang musika ang laman ng isip niya at hindi ang ulam na ititinda nila. Pero hindi niya hinayaang tumagal ang alaala. Natuto na siyang putulin yun agad. Hoy, Elena! Tawag ng isang parokyano. Ikaw pala yan. Tagal kitang hindi nakita. Ngumiti siya rito. Opo. Ikaw yung nag-aral sa Maynila, di ba? Dagdag pa nito na para bang wala itong alam. Bakit naman pumatol ka sa may asawa na? Sayang. Ang galing-galing mo raw tumugtog nun. Hindi siya sumagot. Nagpunas lang siya ng mesa. Hindi na bago sa kanya ang ganoong usapan. Alam na alam sa kanila dahil nakagawa si Isabela ng paraan para ipakalat na naging kabit siya sa Maynila. Kahit walang deretsahang tanong, naroon ang mga tingin. Naroon ang mga bulong na pinipili niyang huwag pakinggan. Hayaan mo ng mga yan, hanggang chismis lang naman ang alam ng mga tao rito. Hindi alam ang buong kwento, dinadagdagan pa. Saad ni Tita Nena nang makitang nagbago ang kanyang mood. Huminga si Elena ng malalim. Okay lang po, hindi ko naman po mapipigilan kung anong iniisip nila sa akin. Hindi ko na po papatulan, wala naman din po silang alam. Pagkatapos ng tanghalian, naglinis na siya sa karinderya. Elena, sabi ni Tita Nena habang nagbibilang ng kita. Huwag ka masyadong magpagod, may klase ka pa mamaya. Pwede mong iwan ang ibang gawain dyan, ako na lang ang tatapos. Opo tita, sagot niya. Nag-enroll siya sa isang state college na malapit lang.
Education ang kurso na kinuha niya, hindi dahil pangarap niya yon, kundi dahil wala na siyang ibang maisip pa. Sa hapon hanggang gabi ang klase niya, kaya talagang may oras pa siyang magtrabaho sa karinderya. "Anak," tawag ng nanay niya mula sa sala. "Baunin mo ito, hanggang 9 PM ka pa. Kainin mo yan ha?" "Salamat po ma." "Okay ka lang ba?" Tanong nito tulad ng palagi nitong tanong sa kanya. Pinilit niyang ngumiti. "Opo naman, pinipilit ko pong maging okay ma. Huwag po kayong mag-alala." Hindi niya sinasabing sobrang masaya. Hindi rin niya sinasabing sobrang malungkot. Natuto na siyang mamuhay sa gitna. Sa basta okay lang ang lahat para sa kanya. "Gusto mo bang sumama sa group study namin?" Tanong ng isa niyang kaklase. Umiling naman siya. "Sorry, pero hindi ko kasi kayang sumama. May trabaho pa ako sa araw. Kayo na lang. Salamat sa pag-aaya sa akin." Sige." Gusto niyang umiwas sa mga tao. Ayaw niya ng masyadong kaibigan. Baka may mangialam pa sa buhay niya. Pagkatapos ng klase, diretso uwi naman siya kaagad. Basta trabaho sa karinderya, school at bahay lang ang gawain niya. Pero dahil sa mga kumalat na usap-usapan tungkol sa kanya, nag-iba talaga ang tingin ng mga tao sa kanya. Maghihintay ng kasama o special? Tanong ng tricycle driver na si Bitog sa kanya. Medyo umatras si Elena at umiling. Bumaling siya sa waiting shed. Hihintay niya na lang na may mauna munang sumakay para sa pangalawang tricycle siya makakasakay. Ayaw niya kay Bitog. Bastos ito at marami siyang naririnig na adik daw ito. Bukod doon, nakikita niya ang mga titig nitong malagkit sa kanya. Hindi talaga siya komportable. Etong si Elena, pakipot talaga. Parang hindi naging kabit sa Maynila kung makaasta. Natatawang sabi ni Bitog. Masama niya itong tiningnan. "Manahimik ka?" Tumawa pa ito. Bakit hindi na lang ako? Single naman ako. Wala kang kaagaw. Walang asawang aaway sa'yo. Pwedeng-pwede ako, Elena. Hindi nga lang mayaman pero sure akong masasarapan ka sa akin. Kumuyom ang mga kamao niya. Gustong-gusto na ni Elena na patulan si Bitog. Gusto niyang depensahan ng sarili. Subalit hindi niya alam ang tumatakbo sa utak ng isang adik. Kaya nagtimpi si Elena at piniling manahimik. Elena! Bulalas ng kanyang ninong Glenn na tricycle driver din. Mukhang nahalata agad na binabastos na naman siya ni Bitog. Halika na, sumakay ka na rito. Doon lang sa toolbox. Kahit na hindi magiging komportable, sumakay na agad siya sa loob ng tricycle ng kanyang ninong. Mas okay na makisiksik siya sa tricycle na maraming pasahero kaysa sumakay sa tricycle ni Bitog. "Ito po ang bayad ko, ninong," sabi niya nang makababa. Umiling naman ito. Huwag na, okay na. Binabastos ka ba ni Bitog kanina? Napabuntong hininga na lang siya. "Hindi naman po, ayos lang po ako. Wag na lang po ninyo sanang sabihin kina mama at papa. Mag-aalala lang po kasi ang mga yon. Salamat po, ninong." Ayaw niyang magbigay ng problema. Namomroblema na nga ang mga magulang niya dahil sa mga usap-usapan tungkol sa kanya. Baka mapatrouble na naman dahil lang sa pagtatanggol sa kanya. Kaya nang makauwi, pinakita pa rin niya na may ngiti siya sa labi. Hindi niya hahayaan na makita ng mga ito na may problema siyang dinadala. "Hindi ka ba nagsisisi?" Tanong minsan ng tiyahin niya habang nagagayat ng karne. "Nagsisisi po saan?" "Sa mga pangarap mo," tanong nito. Sandaling tumigil ang kamay niya. "Minsan opo, pero iniisip ko po na marami pa naman pong bagay dito sa mundo na pwede ko pang pangarapin." Sa gabi, nag-aaral lang siya. Sa loob ng kwarto niya, nandun lang ang violin na nasa ilalim ng kama at nakatago. Hindi na siya muling humawak ng violin. Lumayo na siya sa musika na dati niyang minamahal. Isang araw, matapos magsara ang karinderya ng mas maaga dahil kaunti lang ang tao, nagpaalam si Elena kay Tita Nena. "Tita, sandali lang po akong lalabas," sabi niya habang nagpupunas ng kamay. "Pasabi po kina mama at papa na may pupuntahan lang po ako." Saan ka naman pupunta?" Tanong ng tiyahin niya. "Kay Tatang Edgar lang po.
Matagal ko na po siyang hindi napupuntahan. Gusto ko lang pong kumustahin. Tumango naman ito. Sige, mag-ingat ka. Sabihin mo kinukumusta ko siya. Tumango si Elena. Habang naglalakad siya papunta sa maliit na bahay malapit sa simbahan, bumibigat ang bawat hakbang niya. Parang mas mabigat pa yon kaysa nung unang beses siyang umalis papunta sa Maynila. Noon, dala niya ang pangarap. Ngayon, dala niya ang hiya na hindi niya na naituloy ang musika. Matagal na niyang iniiwasan ang lugar na yon, hindi dahil galit siya kundi dahil natatakot siyang humarap sa tao na unang naniwala sa kanya. Pwede ka namang pumasok. Biglang sabi ng boses mula sa loob. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Tatang na nandoon siya. O baka sanay lang talaga ito na makaramdam na nasa malapit lang siya. Dahan-dahan siyang pumasok. Nandyan ka pala. Sabi ni Tatang Edgar. Nakaupo pa rin sa lumang silya. Mas maputi na ang buhok nito at mas payat. Tatang, mahina niyang bati. Matagal ka nang hindi dumadaan. Sabi nito. Akala ko nga kung saan ka na napadpad. Umiling siya. Hindi na po ako umalis. Matagal na po akong bumalik dito. Hindi lang po ako nakapunta agad. Tumahimik si Tatang. Ibinaba nito ang hawak na violin sa tabi. Umupo ka, magkape tayo. Marami pa tayong pagkakwentuhan. Kumusta? Tanong ni Tatang. Huminga siya ng malalim. Okay naman po, Tatang. Pasensya na po. Napaangat ang tingin nito. Pasensya saan? Napayuko siya. Hindi ko po natupad yung pangarap. Yung pinangako ko po sa inyo na magiging magaling ako, na hindi masasayang ang tinuro ninyo, na aabot ako sa mas malaking entablado. Hindi na niya napigilan. Tumulo ang luha niya. Pagkatapos niyang magpanggap na okay ang lahat, hindi niya pa rin pala talaga matanggap na hindi na para sa kanya ang musika. Umuwi po akong talunan. Sabi niya pa na parang nagsusumbong sa ama. At pakiramdam ko po, sinayang ko yung tiwala niyo sa akin. Matagal na hindi nagsalita si Tatang. Pagkatapos, marahan itong kinuha ang violin at inabot sa kanya. Hawakan mo. Nanlaki ang mata niya. Tatang, wag na po. Hindi na po ako makakatugtog pa. Palagi lang po ako manghihinayang. May isa pong taong gustong maging miserable ang buhay ko. Alam niya pong mahal ko ang musika, kaya yun po ang sinira niya sa akin. Hawakan mo. Ulit nito at mas matatag na ang boses. Akala ko hindi ka madaling sumuko. Pero bakit ang daling talikuran para sa'yo? Dahan-dahan niyang tinanggap ang violin. Parang unang beses niya ulit na hawakan yon. Nag-aapoy ang kagustuhan niyang tumugtog ulit. Alam mo ba, sabi ni Tatang, kung ano ang pinakaayaw ko sa mga musikero? Umiling si Elena. Yung iniisip nilang ang musika ay premyo. Sabi pa nito at mataman siyang tiningnan. Na kapag hindi ka nanalo ay wala ka ng karapatang tumugtog. Napatingin siya rito. Ang musika ay hindi naman tropeyo. Hindi rin sukatan ng dangal. Hindi nawawala kapag nadapa ka. Dagdag pa ng unang taong nagturo sa kanya. Nanginginig niyang niyakap ang violin. Pero Tatang, pakiramdam ko po marumi na ako. Dinumihan ko po ang musika na niyakap ko ng matagal. Umiling ang matanda. Hindi ang musika ang nadumihan. Ang mundo lang ang naging malupit, kaya akala mo, dumi ang pagmamahal mo sa ginagawa mo. Hindi mo kailangang maging karapat-dapat para tumugtog. Kailangan mo lang maging totoo sa sarili mo. Hindi lang naman marangyang entablado ang pwede mong tugtugan. Kahit nasaan ka, kung mahal mong musika ay pwedeng-pwede pa, Elena. Huwag mong talikuran ang musika mo na ikaw lang ang tanging makakapagpatono. Muli siyang naluha. Tatang talaga, sa inyo ako palaging natututo. Napangiti si Tatang. Tugtugan mo ulit ako. Tingnan natin kung ano na ang mga natutunan mo sa Maynila. Napangiti siya habang naluluha. Matagal na siyang hindi humahawak pero nang tumugtog siyang muli sa unang taong naniwala sa kanya, muling bumalik ang pagmamahal niya sa musika. Sa mga lumipas na buwan, naging maayos na ang takbo ng kanyang buhay. May mga nanghuhusga pa rin pero wala na siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya, mahal siya ng pamilya niya at may mga taong nagmamahal pa rin sa kanya. At sa lahat ng yon, isang tao ang darating sa kanyang buhay.
Hindi agad napansin ni Elena si Daniel. Sa karinderya, sanay na siyang makakita ng mga mukha ng mga tricycle driver, mga construction worker na sabay-sabay dumating tuwing tanghalian, at mga estudyanteng pumapasok sa malapit na school. Lahat ng mga ito dumaraan, kumakain at umaalis. Pero si Daniel palaging nandoon at nagpapapansin sa kanya. Isang adobo, isa't kalahating kanin. Palagi nitong order. Ano pa? Tanong niya rito. Wala na. Sa unang linggo, ganoon lang. Parang wala siyang ibang iisipin. Hanggang isang araw, napansin ni Elena na hindi umaandar ang electric fan sa karinderya. Mainit at pawisan na ang mga kumakain. Tita Nena, sira yung electric fan dito, sabi niya sa kanyang tiyahin. Agad naman itong namroblema. Nako, wala na naman si Ben, walang mag-aayos niyan. Ilang sandali pa ay tumayo si Daniel. Ayos lang ba kung tingnan ko? Nagulat si Elena na customer pa ang magbibigay ng tulong. Sige po. Humingi lang ito ng screwdriver. Agad niya naman itong binigyan. Nagkatinginan pa sila at hindi niya alam kung bakit may kapilyuhan siyang nakita sa mga mata nito. Umiwas na lang siya ng tingin. Napatingin siya kay Tita Nena na nakangisi. Tita, anong tingin yan? Tumawa si Tita Nena at bumulong sa kanya. Ang pogi bagay kayo. Mukhang gusto ka yata. Nagpapapansin eh. Umismid si Elena. Tita, ayoko po. Hindi ko naman kilala yan. At ilang minuto lang, umandar na ulit ang electric fan. Ngiti-ngiti ito habang inaabot sa kanyang screwdriver. Okay na. Medyo luma na yung wire kaya mas mabuting palitan nyo na lang po kapag inayos nyo na. Salamat, sabi ni Tita Nena. Libre ng dessert mo. Igagawa kitang halo-halo. Ngumiti si Daniel. Hindi na po kailangan. Siya nga po pala, ako si Daniel. Baka madalas nyo po ako maging customer dito. Kasi dito na po ako madalas kakain. Bagong lipat lang po ako dyan sa malapit. Eto naman ang pamangkin ko, si Elena. Single to, saad ni Tita Nena. Napakamot sa batok si Daniel at mahinang tumawa. Ako rin, single. Napatingin si Elena sa binata ng bahagya. Gusto niyang sungitan pero wala naman itong ginawang masama. Mula noon, napansin niya na ito palagi. Kapag may tumutulong gripo, inaayos nito. Kapag may nasisirang silya, kinukumpuni. Lahat ng paraan, ginagawa para lang magpapansin sa kanya. Hi, Elena. Ang ganda talaga ng umaga, parang ikaw. Nakangiting sabi ni Daniel. Umismid naman agad si Elena. Sobrang corny mo? Natawa naman ang binata. Ganito talaga kapag may maganda na medyo suplada. Umangat ang tingin ni Elena. Ano ba? O-order ka o gusto mong guntingin ko yung dila mo para tumigil ka sa pangbobola mo? Malakas na tumawa si Daniel. Mas lalo akong kinikilig sa katarayan mo. Binato niya na lang ito ng basong plastik na mabilis nitong nasalo. Umorder ka na? Mula noon, mas naging madaldal na si Daniel. Palagi na lang siyang kinukulit. Walang araw na hindi siya iniinis. Alam mo ba, kapag ang adobo mas maasim, ibig sabihin, nagmamadali ang nagluto. Walang kwenta na namang saad ni Daniel para lang magpapansin. Napatingin siya rito. Ang dami mo na namang sinasabi. Nanlaki ang mga mata nito. Grabe ka. Kung makapagsalita ka, parang walang sense ang sinasabi ko. Science kaya yun. Anong science? Tigilan mo ako, Daniel. Hindi ako natutuwa sa mga kalokohan mo. Napatingin siya rito ng matagal. Pero bago pa niya mapigilan, napangiti na lang siya bigla. Ayan, sabi ni Daniel at itinuro ang mga labi niya. Ngumingiti ka rin naman pala. Bumalik agad sa seryoso ang mukha niya. Hindi nga, umalis ka na rito. Iniistorbo mo lang ako. Sa mga sumunod na araw, palagi na itong may baon na biro na karamihan naman ay corny. Sa araw lang sila nagkikita. Sa hapon at gabi, hindi na dahil pupunta na naman siya sa school. Pero ewan niya ba kung sinusundan siya nito? Palagi niya kasing nakikitang nakasakay sa motor at nasa likod ng tricycle kung saan siya sumasakay. Ayaw niya namang isiping ganoon dahil malapit naman sa school ang bahay nito.
At kapag naman uuwi siya mula sa school, dinatanaw siya ng binata at sinisigurado na maayos ang masasakyan niya. Sa mga ganoong simpleng kilos, hindi niya tuloy mapigilang ma-appreciate si Daniel. Gayunpaman, hindi lang naman sa binata tumatakbo ang mundo niya. Tumutugtog na siya ulit sa simbahan at school ng violin. Tama si Tatang. Ang musika ang isang bagay na mahal niya na hindi niya kayang talikuran. Ang galing mo palang tumugtog, saad bigla ni Daniel na napadaan sa simbahan. Biglang kinabahan si Elena. Agad niyang ibinaba ang violin. Parang nahuli siya sa isang lihim na hindi naman talaga lihim. Nandoon siya sa simbahan at may rehearsal kasama ang choir. Si Daniel lang naman ang dumating. Bakit siya mahihiya? Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Elena. Bahagyang natawa si Daniel. Magsisimba? Mananalangin? Ano bang tingin mo sa akin? Sobrang samang tao na may sungay. Ngumuso tuloy si Elena. Tumahimik siya at medyo nailang. Hindi siya sanay na makita siya ni Daniel na tumutugtog. Baka mamaya ay linggo-linggo itong magsimba ng maaga para makaupo agad malapit sa pwesto ng choir. Hindi yata siya makakapag-concentrate kapag nakita niya itong nanonood. Ang ganda ng pagtugtog mo, dagdag ni Daniel. Hindi siya tumingin dito. Matagal na yan. Kalawang na nga eh. Umiling si Daniel. Parang hindi naman. Magaling pa rin. Hindi na siya sumagot. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil natatakot siya sa kung anong mararamdaman niya kapag nagsalita pa ito. Naglakad siya palabas ng simbahan. Sumunod naman agad si Daniel. May distansya na parang ayaw rin siyang takutin pero gustong-gusto pa rin talaga na magpapansin. Hindi ko alam na marunong ka pala, sabi na naman ni Daniel. Bakit dito ka lang tumutugtog? Hindi ako musikero pero may alam ako sa music. At ang mga katulad mo, nakikita kong magaling ka talaga. Hindi niya alam kung bakit nasaktan siya roon. Magaling naman nga talaga siya. Pero anong gagawin niya sa galing niya sa isang taong paulit-ulit na humahadlang? Hindi na importante, sagot niya. Bakit naman? Tanong nito. Huminto siya sa paglalakad. Hindi lahat ng bagay kailangan ipagpatuloy. Minsan mas okay nang itigil. Tumingin si Daniel sa kanya ng matagal. May problema ka pero hindi ko alam kung ano yon. Kung ayaw mong sagutin, okay lang. Hindi naman ako namimilit. Tumango siya. Nagpapasalamat sa tahimik na pag-unawa. Ngunit simula noon, may nagbago. Hindi siya tinanong ni Daniel tungkol sa violin. Hindi na rin niya yon binanggit ulit. Pero tuwing nagkakasabay sila sa karinderya, napapansin niyang mas maingat itong tumingin sa kanya. Parang alam nito na may isang bahagi siya na hindi nito mahahawakan. Elena, biglang sabi ni Daniel. Napatingin siya rito habang pauwi na siya galing sa school. Pwede ba kitang ligawan? Tanong ng binata. Nanlaki ang mata niya. Hindi siya handa. Hindi niya inaasahan yon. Kahit alam niyang darating balang araw, hindi pa rin siya handa. Hindi, mabilis niyang sagot. Umawang ang bibig ni Daniel. Okay. Napakunot ang noo niya. Hindi ka ba magtatanong kung bakit? Ngumiti ito ng bahagya. Kung gusto mong sabihin, makikinig ako. Kung hindi naman ay rerespetuhin ko. Huminga siya ng malalim. Paano niya makakayang tanggihan pa ang binata kung gano'n ang pinapakita nito? Hindi na ako naniniwala sa pag-ibig, sabi niya sa wakas. Hindi na ako naniniwala sa mga lalaki. Tumango lang si Daniel. Bakit naman? Niloko ka ba dati? Hindi na siya sumagot. Ayaw niyang magkwento sa ibang tao. Pakiramdam ni Elena, free pass lang yon para siya ay masaktan. Pero hindi siya mapakali nang makauwi. Hindi siya makatulog dahil kay Daniel. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga sinabi nito. Akala niya ay doon na matatapos yon. Ngunit kinabukasan, bumalik pa rin si Daniel. Kumain pa rin doon sa karinderya. Tumulong pa rin, tumawa pa rin at corny sa mga biro nito. Ewan niya pero nakahinga siya ng maluwag dahil hindi ito nagbago. 1 linggo ang lumipas, 2, 3. Hanggang isang hapon, habang nagliligpit siya ng plato, bigla niyang sinabi, Kung sakaling bigyan kita ng pagkakataon, may isang kondisyon ako.
Agad itong tumigil sa paghigop ng sabaw. Ano? Kailangan ko ng Senomar? Diretso niyang sabi. Napangiti si Daniel. Senomar lang pala. Madali lang yan. Gusto mong i-sure kung single ako? Umiwas siya ng tingin. Nahihiya siyang humingi ng ganoon, pero mas okay ng sigurado kaysa maging kabit na naman siya ng kung sino. Baka may iba kang girlfriend sa malayo, sabi niya pa. Tumawa ang binata. Wala. Hindi naman ako ganyan. Kung may girlfriend akong iba, doon ako palaging nakabuntot. Kahit saan ako magpunta, dadalhin ko ang girlfriend ko. Wala kang kailangang ipag-alala pagdating sa akin. Hindi kita niloloko at hindi kita lolokohin kung sakaling maging tayo. Makalipas ang ilang araw, inabot ni Daniel ang isang envelope sa kanya. Pinakita nito sa kanya ang certificate of marriage na hinihingi niya. Napangiti si Daniel. Kita mo, wala akong asawa. Wala ring nakaraan na tinatago. Safe na safe ka sa akin. Dinagdagan ko na ng drug test, HIV test, para sure na sure ka talaga. Namula siya bigla dahil doon. Bigla siyang nahiya. Pero ang binatang advance mag-isip, tumawa lang sa harap niya. Alam mo bang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Bigla niyang tanong dito. Tumango si Daniel. Oo, narinig ko. Nanikip ang dibdib niya. At okay lang sa'yo? Hindi naman kita kilala. Based sa kwento ng iba. Sagot ni Daniel sa kanya. Kilalang kilala na kita ngayon. Base sa kung paano ka magtrabaho, magmahal sa pamilya. Mas mahalaga ang nakilala ko ngayon kaysa sa nakaraan mong hindi naman ako kasama. Parang may bumitaw na sakit sa dibdib niya. Tanggap siya ni Daniel, hindi siya nito hinusgahan. Mula noon, hinayaan niyang manligaw ang binata. Sabay silang mag-almusal sa karinderya. Hinahatid sundo siya nito sa school at pinakilala niya rin ito sa mga magulang niya. Unti-unti napansin ni Elena na hindi siya kinakabahan kay Daniel. Hindi siya nagbabantay. Hindi siya naghahanda sa sakit. Kalma lang ang lahat pagdating sa binata. Pupunta lang ako ng Maynila. Baka hanapin mo ang pogi mong manliligaw, Elena. Imporma ni Daniel sa kanya isang araw. Bahagya naman siyang natawa. Sige, punta ka na ron. Mga ilang araw kang mawawala. Napaungol ang binata. 3 araw. Grabe. Huwag ka nang malungkot. Baka mamaya kapag tinawagan kita umiyak ka. Baka bigla akong lumipad pabalik dito. Tawang-tawa na naman siya sa mga banat nito. Ewan ko sa'yo, bilisan mo na lang ang ginagawa mo para makauwi ka na agad. Napangiti ng malawak si Daniel. Sus, gusto mo lang umuwi ako agad. Humalakhak si Elena. Gusto niya itong umuwi agad. Sa pagbabalik nito, balak niya nang sagutin si Daniel. Pero kung kailan natututo na ulit siyang magmahal, hindi inaasahan ni Elena na babalik pa si Victor. Isang hapon yon na abala siya sa karinderya. May delivery ng ilang supply nila kaya siya ang nag-aasikaso. Isang ordinaryong araw lang naman yon, pero pag-angat niya ng tingin, naroon si Victor. Hindi na ito tulad ng dati. Wala na ang maayos na suit, wala na ang kumpiyansang tindig. Simple ang suot nitong plain na polo at maayos na pantalon. Elena, biglang sabi ni Victor na para bang hindi mabigat ang pinagdaanan nila. Pinilit niyang maging seryoso. Ayaw niyang magpadalos-dalos, lalo na at maraming tao ngayon sa karinderya. Anong order mo? Parang nasaktan si Victor doon. Napatingin ito sa mga ulam. Tinola. Tumango siya. Walang emosyon na nagsandok at inilagay ang mangkok sa harap nito. 60 isang order, ilang kanin? Napalunok si Victor. 1 cup lang. Mabilis siyang nagsandok ng kanin para rito. Pagkalapag niya ng plato sa tray, marahan itong nagbayad sa kanya. Nagpupuna siya ng mesa nang muli na naman itong tumawag sa kanya. Elena, mahinang sabi nito. Tumigil siya sa pagpupunas ng mesa. Dahan-dahan siyang tumingin dito. Ano bang kailangan mo? Bakas ang kaba sa mukha ni Victor. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang. Sumilip si Tita Nena mula sa kusina. Agad itong nagtaka pero alam niyang may nararamdaman ito. Hindi naman kasi nito kilala ang dating naging boyfriend niya na ginawa siyang kabit. Tumango si Elena. Sige, sa labas tayo. Nauna siyang lumabas. Agad namang sumunod si Victor na parang tuta na hindi alam ang gagawin.
Hindi ko alam kung paano magsisimula. Sabi ni Victor. Diretsuhin mo na lang ako kung bakit ka nandito. Ayoko magtagal nakausap ka. Napangiti ito ng mapait. I'm sorry. Alam kong wala tayong closure. Maraming nagawa sa career mo si Isabela. Hindi kita napaglaban noon. Sorry. Nagsisisi ako sa ginawa ko na niloko kita ng ganon. Huminga siya ng malalim. 3 taon nang lumipas. Hindi ko alam kung bakit bumalik ka pa. Okay na ako rito. Tumango si Victor. Nagbago ka. Masaya ka na ulit. Bakit? Anong gusto mo? Magpakamatay ako kasi niloko mo ko? Kasi sinira ng asawa mo ang musika na minamahal ko? Namula ang mga mata ni Victor at bakas ang sakit doon. Elena, hindi ganun. Sorry sa lahat. Sa sakit, sa hiya at sa pagkawalan ng pangarap mo. Hindi ko ginusto. Pero nangyari na. Putol niya rito. Alam mong may asawa ka pero dumating ka pa rin sa buhay ko. Bakas ang guilt sa mukha nito. Mahal kita. Kung pwede lang na ikaw ang piliin ko. Mali ako at alam kong nagkamali ako. Oo, alam natin yon. Hindi na natin kailangan balikan. Pero bakit ka ba nandito? Tanong niya. Huminga ng malalim si Victor. Dahil hindi kita nakalimutan. Walang reaksyon si Elena. Nagulat siya pero hindi niya yon ipinakita. Ayaw niya nang magkaroon ng involvement dito. Mahal pa rin kita. Dagdag nito. Hindi na wala ang pagmamahal ko sa'yo. May naramdaman siyang kirot pero hindi na ganoon katindi. Parang lumang sugat na lang na hindi na masakit pero ramdam pa rin ang peklat. Hindi na mahalaga kung mahal mo pa ako, sabi ni Elena. Wala na akong pakialam dyan. Saka hindi ka ba natatakot sa mga sinasabi mo? May asawa ka, Victor. Isa pa, umaayos ng buhay ko at nagmamahal ulit ako. Kaya please, tantanan mo na ako. Napailing ito. May iba ka na ba? Bakit ang bilis mong makalimot? Hindi mo ba ako minahal? Naiirita na si Elena sa mga tanong nito. Minahal kita ng buong buo. Walang tanong, walang kondisyon. Pero niloko mo ko't may asawa ka. Pero natuto ako eh. Hindi ako babalik sa pagmamahal mo na mapagsinungaling. Ayoko na. Huminga ng mabilis si Victor. Nag-aasikaso na ako ng annulment. Bakit mo sinasabi sa akin? Tanong niya. Dahil gusto kong malaman mo na totoo ang sa atin na hindi ka panandalian. Na, Victor, mahinahon niyang putol. Huwag mo kong gawing dahilan. Pati ang annulment mo para ibalik ang nakaraan. Nanlaki ang mata nito. Pero Elena, pinatawad na kita matagal na. Pero hindi na kita mahal. Kaya umalis ka na rito at huwag mong sasabihin sa akin na ako ang rason ng annulment ninyong dalawa. Sa ginagawa mo, mas lalo lang kitang kinamumuhian. Parang ang gusto mo pang mangyari, ipasa mo sa akin ang bigat sa mga desisyong ginagawa mo. Nagulat siya nang biglang tumulo ang mga luha ni Victor. Akala ko, kapag bumalik ako, may babalikan pa ako. Napailing siya. May babalikan ka at asawa mo. Ayusin mong nasira mo ron. Huwag mo nang dalhin sa ibang gulo na hindi mo tinapos. Umalis ka na rito dahil ayaw ko na sa'yo at ayaw ka nang makita ng mga magulang ko. Baka kapag nakita ka ni Papa, baka kung ano pang magawa niya sa'yo. Hindi mo ba ako pipiliin? Tanong nito at halos desperado na. Pinili ko ng sarili ko. Sagot niya rito. At sa unang pagkakataon, may taong pinipili ako na hindi ako sinasaktan. Muling pumatak ang mga luha ni Victor. Pero pinakita niyang wala siyang pakialam at pumasok muli sa karinderya. Hindi na siya bumalik dito. Maaring naniniwala siya sa pagmamahal ni Victor sa kanya. Subalit hindi niya nabibigyan ng chance na bumalik pa ito. Hindi man dumating si Daniel sa buhay niya, hindi pa rin siya babalik dahil ayaw niya na ng gulo. Lumipas ang mga araw na walang bakas ni Victor. Sa una, akala ni Elena ay babalik-balik sa isip niya ang pag-uusap nila. Ang paghingi nito ng tawad, ang pag-amin, ang alok na muling simula ng lahat. Ngunit laking gulat niya nang mapansin niya na hindi na siya ginugulo ng alaala. Wala nang bigla ang bigat sa dibdib tuwing tahimik siya. Wala nang tanong bago matulog kung tama ba ang desisyon na ginawa niya. Parang tuluyang nagsara ang isang pinto. At sa katahimikang yon, mas naging malinaw ang isang bagay. Ang pananabik niya sa pagbabalik ni Daniel. Nasa Maynila pa ito para tapusin ang trabaho.
Paminsan-minsan ay nagpapadala ito ng mensahe at sobrang kulit. Napapangiti si Elena sa bawat notification. Hindi niya yun sinasagot agad minsan pero hindi rin niya pinapatagal. Hindi na siya natatakot na masyadong maging masaya. Isang umaga, habang nagsasandok siya ng lugaw sa karinderya, napatingin sa kanya ang tita niya. Bakit sobrang blooming ka? Napahinto siya. Ha? Ngumiti ang tita niya. Iba yung ngiti mo ngayon. Sus, nakuha na ba ni Daniel ang puso mo? Tumawa na lang siya. Hanggang sa dumating si Daniel isang hapon. Narinig pa lang niya ang boses nito sa labas ng karinderya. Alam niya nang ito yon. Manang, isang adobo. Ay teka, si Elena ba yan? Bakit parang mas lalong gumanda? Napangiti siya bago pa man siya tuluyang makalingon. Hindi ako, Manang. Tawang-tawa si Daniel. Sorry na. Miss lang talaga kita. Lambingin mo naman ako. Nagsusungit ka na naman agad. May dala itong paper bag at ibinigay sa kanya. Pasalubong ko sa babaeng na miss ko rito. Hindi niya mapigilan ang ngiti. Salamat. Wala siyang pasok ng araw na yun sa school. Kaya hanggang gabi, nandoon lang siya sa karinderya. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit ang tita niya, napansin ni Daniel na parang balisa siya. May problema ba? Tanong nito. Huminga siya ng malalim. Daniel, libre ka ba ngayon? Nagulat ito. Oo, bakit? Pwede ba kitang i-date? Namula agad ang tenga ng binata. Ano, gusto mo akong i-date? Ikaw nagyaya? Sigurado ka? Tumango siya. Oo nga. Napakamot ito sa ulo. Baka mamaya nagbibiro ka lang. Ngumiti si Daniel ng malaki. Parang batang binigyan ng laruan. Sige, saang in mo gusto? Natatawa niyang hinampas ang dibdib nito. Hoy, hindi ka nakakatawa. Malakas itong humalakhak. Wow, si Elena. Inaaya ako makipag-date. Na-miss mo siguro ako, no? Date-date ka pa. Kung miss mo ko, i-kiss mo na lang ako. Pabiro niya itong sinampal sa mukha. Sa sobrang kilala niya na si Daniel, alam niya na ang joke at hindi. Walang palya ito sa pagpapatawa sa kanya. Walang araw na hindi siya hahalakhak. Mukhang komedyante pa yata ang magiging boyfriend niya. Simple lang ang naging date nila. Naglakad sila papunta sa maliit na parke malapit sa simbahan. Kung ano-ano lang ang kinain nila habang nagkukwentuhan. Alam mo, palagi kitang iniisip habang nasa malayo ako. Sabi ni Daniel nang makahigop ng taho. Kasi hindi ko alam kung namimiss mo ba ako. At kung oo, gaano ba ka-miss? Tipong magpapakarga ka ba sa akin sa sobrang pagka-miss mo? Tumawa na naman si Elena. Daydream pa. Kailan kaya magiging totoo? Napangiti si Elena. Ramdam niya ang kabog ng dibdib niya. Daniel, may itatanong ako. Alam mo naman ang kwento ko. Alam mo kung ano ang tingin ng iba sa akin. Tumango ito. Oo. Hindi ka ba natatakot na baka masaktan ka rin? Ngumiti si Daniel. Lahat naman ng gusto mong mahalin, may risk. Napangiti siya, parang may bumigay sa loob niya. Isang pader na matagal niyang itinayo. Daniel, gusto na kitang maging boyfriend? Nanlaki ang mata nito at naubo sa taho na hinihigo. Pwede mo na ako maging girlfriend mo. Tahimik si Daniel ng ilang segundo pagkatapos ay biglang, Oh my goodness! Yes! Napalingon ang mga tao sa paligid. Huy! Saway niya. Ang ingay mo. Teka lang, sabi ni Daniel at biglang tumayo. Girlfriend ko na to! Daniel! Pigil niya habang natatawa. Elena! Sigaw pa nito. Girlfriend ko na! Kami na! Bago pa siya makapagreklamo, niyakap na siya nito ng mahigpit. Nahihiya na siya sa mga nakatingin sa kanila. Uy, may mga tao. Wala akong pakialam. Sagot nito. Girlfriend na kita. Hinalikan siya nito sa pisngi ng sunod-sunod. Hoy, natawa na lang siya. Sobra ka na. Hindi pa, sabi ni Daniel sabay halik sa noo niya. Sakto lang. Napatawa siya ng malakas. Mahal niya na talaga si Daniel. Parang hindi niya alam ang gagawin kung hindi sila hanggang dulo. Habang naglalakad sila pa uwi, nang magkahawak ang kamay, napagtanto ni Elena na hindi pala kailangang masakit ang pag-ibig para maging totoo. Hindi kailangang magtago, hindi kailangang matakot.
Simula ng araw na yon, naging masaya si Elena sa bagong relasyon. Tumagal ang kanilang pagsasama hanggang makagraduate na siya at makapasa sa LET. Si Daniel pa rin ang kasama niya. Pati mga magulang niya halos ituring na itong anak. Elena, kailangan kong bumalik ng Maynila next week. May meeting ako doon. Saka gusto sana kitang isama. Nakangiting sabi ng kanyang boyfriend habang nakalingkis sa kanya. Napatingin siya rito at natigilan sa pagtatalop ng mangga. Isama? Tumango si Daniel. Oo, para ipakilala ka sa pamilya ko. Daniel, sigurado ka na ba sa akin? Napabusangot ito. Bakit ikaw? Hindi ka ba sure sa akin? Ako sure na. Ikaw, may duda ka pa? Tinawanan niya lang ito. Mas lalong humigpit ang yakap ni Daniel. Matagal na kitang gustong ipakilala. Gusto kong makilala nila ang babaeng gusto kong pakasalan. Hindi kita ginawang girlfriend para lang hiwalayan kalaunan. Mahal kita at gusto kong tayo na hanggang huli. Paano kung hindi nila ako magustuhan? Tanggapin man nila o hindi. Sagot ni Daniel agad at marahan siyang hinalikan. Ikaw ang pinili ko. Matanda na ako. Wala silang magagawa sa desisyon ko kung sino ang gusto kong pakasalan. Hindi na siya tinanong kung anong klaseng pamilya mayroon si Daniel. Hindi niya na inusisa pa. Sige, sasama ako. Pagdating nila sa Maynila, doon niya unang napansin ang mga bagay na hindi niya inaasahan. Hindi sila sumakay ng bus papunta sa meeting ni Daniel. May naghihintay na mamahaling kotse at may driver pa. Kaibigan mo? Tanong niya at medyo naguluhan. Driver namin. Siyang nagmamaneho ng sasakyan ko. Gusto kong kayakap ka sa likod. Sagot ni Daniel na parang wala lang. Habang umaandar ang sasakyan, nagugulat siya sa mga nakikita. Tiningnan niya si Daniel na tulog sa balikat niya. Hindi man lang nito sinabi na sobrang yaman pala nito. Pagdating nila sa isang gusaling mataas at moderno, binati si Daniel ng receptionist na parang kilala na siya. "Good afternoon, sir," sabi nito. "They're waiting for you." Napahinto si Elena sa paglakad. "Sir, mukhang boss pa yata ang boyfriend niyang sobrang corny." Sa loob ng meeting room, may mga taong tumayo nang pumasok si Daniel. Sinama siya sa trabaho, kaya para tuloy siyang girlfriend na silosa at bantay sarado ito. "Daniel, good to see you," sabi ng isang lalaki. "Your input was very helpful last time." Ngumiti si Daniel. "Happy to help." Tahimik lang si Elena sa gilid. Hinawakan ni Daniel ang kanyang kamay. Unti-unti, parang may nabubuo sa isip niya. Isang larawan ni Daniel na hindi niya lubos na kilala. Pagkatapos ng meeting, naglakad sila palabas. "Daniel, hindi mo sinabi sa akin na ganito palang buhay mo dito?" Napakamot ito sa batok. "Hindi ko rin naman itinago." "Pero simple ka sa Batangas? Parang ordinaryo?" sabi niya pa. Ngumiti si Daniel. "Mas gusto ko doon. Saka ang tahimik kapag tayong dalawa lang." Hindi na siya nakapagsalita pa. Kinagabihan, dumating sila sa isang bahay na malaki, elegante at may malawak na hardin. Tahimik ang paligid pero ramdam niya ang bigat ng yaman. Huminga siya ng malalim bago bumaba ng sasakyan. "Kinakabahan ako, Daniel. Sobrang yaman ninyo." "Don't worry about that. Ikaw ang pinakamahal kong yaman, kaya bagay ka sa mundo ko." Bulong ni Daniel sa kanya. Napalunok si Elena. Nang sinabi nitong work from home, akala niya ay simpleng work from home lang. Naloka siya bigla na ito pala ang boss at hawak talaga nito ang oras. Parang siyang mahihimatay dahil doon. Maganda ang bahay nito sa Batangas. Rest house na akala niya ay minana lang nito sa mga magulang. Sa sobrang simple ng binata, sino ang mag-aakala na may marangya pala itong buhay? Pero pagbukas pa lang ng pinto, hindi niya na narinig ang sumunod na ingay. Dahil kilala niya ang mukha ng babaeng bumungad sa kanya. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. "Anong ginagawa mo rito?" Galit na agad na bulalas ni Isabela. Kumunot ang noo ni Daniel. "Anong sinasabi mo, ate? Huwag mong pagtaasan ng boses ang kasama ko. Girlfriend ko siya." "What? Hindi pwede. Kabit ang babaeng yan. Siya ang babae ni Victor." Umawang ang bibig ni Elena. Si Daniel ay kapatid ni Isabela na bayaw pala ni Victor. Nanlamig ang daliri niya.
Parang gusto niyang umatras, tumakbo at maglaho na lang. Iniwas niya ang sarili sa gulong yon, subalit bumalik dahil lamang kay Daniel. Ano? Siya ang kabit ni kuya? Kayo yon? Tanong ni Daniel at bahagyang nagulat. Anong ibig mong sabihin? Saktong lumabas na rin sa Victor. Gulat na gulat ito nang makita sila. Mukhang hindi rin ito alam na brother-in-law nito ang bago niyang mahal. Napatingin ang mga magulang ni Daniel kay Elena. Nagsalita ang nanay nito. Siya yung babae. Kilala kita. Parang sinampal si Elena. Alam ng lahat na siya ang naging babae ni Victor. Wala siyang lugar doon, batid niyang dapat na siyang umalis. Napatingin siya kay Daniel. Nakita niya ang galit sa mukha nito pero hindi sa kanya, kundi sa pamilya nito. Tama na, hindi siya kabit. Biktima siya ni Kuya Victor. Biktima? Tumaas ang kilay ni Isabela. Pinili niya yon. Ahas yan. Bakit mo siya ginawang girlfriend? At bakit isang hampas lupang pinili mong iharap sa amin dito? Oh, shut up ate. Huwag mong magsalita ng ganyan ng babaeng mahal ko. Singhal ni Daniel. Hindi niya nakinaya. Daniel, uuwi na ako. Hinawakan siya ni Daniel. Hindi ako papayag na ganito sila sa'yo. Alam kong wala kang kasalanan. Ayaw kong sirain ang pamilya niyo. Sabi niya habang may luha sa mga mata. Ayaw kong maging dahilan na naman ng gulo. Hindi ikaw ang problema. Giit ni Daniel. Daniel! Lumapit si Isabela. Kirid ang babaeng yan. If all we know, baka pinatulan ka lang ng babaeng yan kasi alam niyang brother-in-law ka ni Victor. Gusto niyang gamitin ka para makalandi ulit sa asawa ko. Tama na, wala siyang kasalanan. Ako lang ang may kasalanan sa lahat ng nangyari nun. Giit naman ni Victor. Hindi ko siya iiwan. Sagot naman ni Daniel. Hindi na mauulit yun. At ate, kung nagloko ang asawa mo, sa asawa mo ikaw magalit kasi niloko lang din naman yung girlfriend ko nun. Kayo palang sumira sa buhay niya. Hindi niyo man lang inalam kung anong totoo. Si Victor ang may kasalanan at hindi siya. Galit na galit si Isabela. Ano? Mas pinipili mong babaeng yan kaysa sa pamilya mo? Oo, walang dahilan para hindi ko piliin ang babaeng minamahal ko. Kung hindi niyo siya kayang tanggapin, dugtong ni Daniel, ako ang lalayo. Kahit itakwil niyo ako, wala akong pakialam. Napailing ang ama ni Daniel. Tama na yan. Huwag kayong mangialam sa gusto ni Daniel. Kung gusto niya yan ay wala tayong magagawa. Isa pa, Isabela, ang asawa mo naman talaga ang may kasalanan. Ikaw tong martir na ayaw pang makipaghiwalay. Nasaktan si Isabela dahil doon. Papa! Napailing ang ama ng mga ito. Alam ko ang mga nangyari noon. Nasaktan ka kaya nagpaimbestiga ako. Naipit lang si Elena noon. Ang asawa mo ang sisihin mo at hindi ang babae. Sa tingin mo, gugustuhin siya ng kapatid mo kung wala siyang kwentang babae. Napailing ang ina ng mga ito. Raymond, talaga bang hahayaan mong madungisan ang pamilya natin dahil sa babaeng yan? Felicia, tatanungin kita. Hahayaan mo bang mawala ang anak mo at talikuran tayo dahil hindi mo pinayagan na pakasalan ng babaeng gusto niya? Our son is an asset in our business. Ang pagkakaroon ng asawa na magmamahal at gustong-gusto niya, makakatulong para sa kanya na mas magpursige. Kaya tigilan niyo na ang pagiging kontrabida ninyo. Mukhang ama ang batas sa pamilyang yon, kaya walang nagawa ang iba. Tinanggap pa rin siya ng mga ito. Pero bago siya umalis sa bahay na yon, nagulat siya nang biglang sapakin ni Daniel si Victor. Daniel! Sigaw ni Isabela. Ang sapak na yon para kay Elena. Muli pang sumapak si Daniel. Ito para sa ate ko kasi wala kang kwentang asawa. Doon natigilan si Isabela. Bakas ang luha sa mga mata nito habang nakatingin sa kapatid. Daniel, please! Niyakap ni Daniel ang kapatid nito. Ate, nagmamakaawa ako sa'yo. Tama na. Hiwalayan mo ng lalaking yan. Hindi ka niya mahal. Huwag kang magalit kay Elena. Simulat sa pool, ang asawa mo may kasalanan. May iba pang nagmamahal sa'yo. Hindi mo deserve na matrato ng ganyan. Hindi na napigilan ni Isabela na mapahagulgol. Naging masama sa kanya si Isabela pero sa pagkakataong yon, nakaramdam ng awa si Elena. Lubos lang naman itong nagmahal pero sa maling lalaki nga lang. Alam niyang hindi siya matatanggap nito at ayos lang sa kanya. Ang mahalaga, maghilom na ito sa lahat ng sugat na iniwan ni Victor. Nang makauwi sa Batangas,
Nag-aya agad si Daniel na magpakasal sila kahit sa City Hall lang muna. Gusto kasi nitong patunayan sa kanya na siya pa rin ang pipiliin nito kahit anong mangyari. Palagi siyang padalos-dalos sa mga desisyon niya, kaya bakit hindi niya gawin sa isang bagay na siguradong sigurado na siya? Hindi ako nag-expect na wala ka pang karanasan. Mahinang sabi ni Daniel habang magkatabi sila sa kama. Matagal kong tinanggap na si Victor ang nakauna sa'yo. Kaya nabigla ako na ako palang una mo. Sorry kung nabigla kita. Napangiti siya at hinaplos ang buhok nito. Ayos lang. Naintindihan ko kung yan ang iniisip mo. Naging kabit ako. Hindi ka kabit. Hinalikan nito ang kanyang kamay. Asawa na kita. Hindi ka kabit ng kahit na sino. Ramdam na ramdam niya talaga ang pagmamahal nito. Hindi ko binigay ang sarili ko kay Victor kasi may disiplina ako sa sarili ko na ibibigay ko lang sa taong pakakasalan ako. Pero dahil sa mga nangyari, inakala ng mga tao na yun ang naging relasyon namin. Hindi ko alam kung anong dapat itawag pero siguro minahal ako ng puro ni Victor. Bumalik siya. Sinabi niya na aasikasuhin niya ang annulment nila. Gusto niya na piliin ko siya pero ikaw ang pinili ko kasi ikaw ang mahal ko. Mas matindi ang pagmamahal ko sa'yo pero mas panatag, Daniel. Hinaplos ng asawa niya ang kanyang pisngi. Salamat sa pagpili sa akin. Huwag ka mag-alala. Wala nang magiging connection sa atin ng Victor na yon. Hindi ko nahahayaan na makalapit pa siya sa'yo. Mahal na mahal kita. Tayong dalawa at ang magiging mga anak natin ang makakasama hanggang dulo. Sumubsob siya sa dibdib nito. Parang wala na siyang mahihiling pa. Pakiramdam ni Elena, sa piling ni Daniel, matutupad na ang lahat ng pangarap niya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na maaari nating maging kanlungan ng ating mga pamilya kapag gumuho na ang lahat sa atin. Tandaan din natin na ang nakaraan ay hindi sentensya sa ating hinaharap. Hindi natin dapat gawing bilanggo ang isang tao sa pinakamasakit na kabanata ng kanyang buhay. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.